Oh, what's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo at congratulations sa napaka mapayapa, no? At organisadong peaceful rally ng ating mga kapatid Iglesia ni Cristo, mga kabayan. Ngal-ngal ang mga mga lutang na vlogger, mga kabayan. At bakit daw nakikialam sa politika, mga kabayan, ang religious group, no? Samantalang nung nag-file, mga kabayan, ang mga pare at madre, no, ng impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente, walang angal ang mga lutanistang vlogger, mga kabayan. Abay, ngayon ngal-ngal pero siyempre, mga kabayan, hindi yan ang ating pag-uusapan. Ay napakaganda, mga kabayan, ng naganap na rally, no? Pinahayag doon ni Congressman Marcoleta, mga kabayan, yung about sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng inflation rate, mga kabayan. Nabanggit niya doon at napakarami, mga kabayan, ang nakikinig, no, na miyembro ng Iglesia ni Cristo, at may mga ilan-ilan din, mga kabayan, na hindi miyembro na dumalo doon. Pero ang nakakatuwa, mga kabayan, bakit na rin si Saldico, mga kabayan, natanggal sa pagiging chairmanship ng House Committee on Appropriation, mga kabayan. Bakit ngayon, mga kabayan, si Saldico? Di true pare, mga kabayan, ni Romualdez, mga kabayan. Bakit na rin natanggal? Ha? Pakinggan muna natin, mga kabayan, ano ang dahilan ng taong ari at mukhang paldaw, mga kabayan. Kaya ayos lang. Alis na tayo diyan sa appropriation na yan. No, pakinggan natin, mga kabayan. Magandang hapon, Rosalie. Ano ang dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations? June, walang binanggit na partikular na detalye si ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay nung sinasabi niyang pressing health concerns o issue sa kalusugan. Kaya issue sa kalusugan, mga kabayan, ay gusto rin na rin maging santo, di ba? Doon sa interview niya sa Billionaires TV, mga kabayan. Ay ngayon nagkakasakit pala, mga kabayan. Ang Crocs, ano kaya sakit nito? Baka nasubrahan, mga kabayan, sa kain, na-impatso, mga kabayan. Ay di ganyan kalimitan, di ba? Yung ibang mga Crocs, mga kabayan, nagpapalutang-lutang sa tubig, nakatihayang ganon para mahulawan, mga kabayan. Mukhang paldaw, kaya rin paalis na sa posisyon, mga kabayan, ng pagiging isang chairman, no, mga kabayan, sa appropriation, mga kabayan, Committee of Appropriation. Sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Pero yung pagdedeklara na bakante ang posisyon ng House Panel Chairman ay ginawa sa pagbabalik sesyon ng Kamara kanina pagkatapos ng December 2024 holiday break. Si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang naghain ng mosyon sa plenaryo ng Kamara na nagdedeklarang ibakante ang pwesto ng chairperson ng House Committee on Appropriations. Walang tumutol dito kaya pinagtibay agad ito sa plenaryo ng Kamara. Si ako Bicol Party List Representative Saldico ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Mr. Speaker, I yan. move to declare... Sino ba rin? Si Charis? Si Jig Cyrus? si Congressman na, ano ba yung pangalan niyan, mga kabayan? Sandro, ayan. vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Chair hears no objection. Said motion is carried. Nako. Ayan, mga kabayan, ay walang nag-motion na tanggalin si Saldico, mga kabayan. Napag-usapan na kasi nila yan. Pare, diyan ka muna, pahinga ka muna. Kasi matindi ngayon, pagka hindi tayo medyo naglaylo-laylo, baka lahat tayo madamay. Ay mga takbo pa naman kami for re-election. Kailangan laylo ka muna. Laylo ka muna diyan, pare. At kami muna bahala dito. Kita niyo, mga kabayan, walang tumutol, walang tumutol. Kasi napag-usapan na nila to. Tunay namang niloloko ng kainaman ng mga Pilipino, mga kabayan. Bilang si Congressman Ko sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal matapos aprubahan ang pinal na bersyon ng 2025 National Budget kung saan nakapaloob ang tinapyas na pondo ng Education Department, zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation at bilyong-bilyong pisong insertions o dagdag pondo naman para sa Department of Public Works and Highways o DPWH.
Kita mo mga kabayan, 'di ba? Matapos ng kaliwat ka ng insertion mga kabayan, naaprubahan na yung budget. Saka nagpaalam mga kabayan dahil ay mas priority yung kalusugan mga kabayan. Mukhang paldaw, no? Mukhang paldaw mga kabayan, kaya kailangan magpahinga na muna, no? At baka mas masilip mga kabayan pagka nandiyan, pasado na rin yung budget for 2025 No, mga kabayan. Ito naman, pakinggan naman natin mga kabayan na rin Pakinggan naman natin mga kabayan aring mensahe ng ating dating Pangulo mga kabayan sa INC. Nagbigay din ng pahayag mga kabayan ang ating dating Pangulo na si PRRD sa mga INC na nagtipon-tipon, no? Para suportahan ang panawagan ni Bungit mga kabayan na wag i-impeach ang ating Vice Presidente. Pakinggan natin. I would like to thank Eduardo Manalo and Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. Tama. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Yun mga kabayan, ang pasasalamat ng ating dating Pangulo, mga kabayan. Ito, kay BP Sara naman, mga kabayan, ang ating pakinggan. May mensahe din to mga kabayan sa INC, Mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Kita ninyo mga kabayan, napakaganda ng mensahe ng mag-ama, no? Ay si Bungit kaya mga kabayan, may mensahe na kaya sa INC. Lasa ko'y wala pa yata mga kabayan. Ayun, mensahe ni Tambalos-los mga kabayan, about pa rin sa sa confidential fund mga kabayan, na kahit daw 5 duling mga kabayan, hindi pa lulusutin na sila nga mga kabayan, kita mo yung kay San Versosa mga kabayan, hindi ko maintindihan kung yung bagay 500 million mga kabayan o 500 billion mga kabayan ang ginastos sa kalahating araw mga kabayan. Samantalang yung sa Vice Presidente, 11 days mga kabayan ginastos. Kay Romualdez, 1 araw, kalahating araw, lagas ang milyon-milyon mga kabayan. Kita mo yan mga kabayan. Alam niyo napakagaling ng ginawa ng INC. No? Ito'y base lang mga kabayan sa aking opinion, sa aking nakita mga kabayan. Isipin ninyo ang ginawa ng INC mga kabayan ay pinaburan, ang sinabi, ni Bungit mga kabayan na itigil ang impeachment sa ating Vice Presidente. Napakaganda mga kabayan ang kanilang ginawa, Yun ay sa aking obserbasyon, Kasi mga kabayan, kung mapapansin ninyo, yung mga ginawa na pagkilos rally mga kabayan ng mga maisog,
Kita nyo mga kabayan, dahil sila'y pabor sa ating Vice Presidente, anong nangyari mga kabayan? Yung iba ay nilagyan ng mga dump truck yung venue, iba mga kabayan ay hindi pinayagan, hindi binigyan ng permit. Pero yung sa Iglesia ni Cristo mga kabayan, mapapansin niyo doon, halos lahat mga kabayan ng placard, no, ay against sa gobyerno. Kasi nakikita ninyo doon, hindi naman against mga kabayan. Pinahahayag nila doon na yung mga nakikita nila na dapat ganito, magkaroon ng kapayapaan, diba? Yun yung mga nakalagay sa placard mga kabayan. At hindi sila pabor, no, sa impeachment ng ating Vice Presidente mga kabayan. Kita ninyo yung mensahe, no, ni Congressman Marcoleta. Nabanggit doon yung mga pinagagawa ng mga crooks mga kabayan, diba? Yung mga hindi makatarungan at pag-abuso sa kapangyarihan, nabanggit din doon mga kabayan. Pagtaas ng inflation mga kabayan, pagtaas ng mga bilihin, isipin mo kamatis, 30 pesos ang peraso. Saan ka nakakita noon mga kabayan? Ito pang mga krimen na tumataas mga kabayan. Instead na yan ang pagpukusan mga kabayan ng gobyerno ni Bongit, ang pinagpupukusan yung mga Duterte. Kaya tama yung ginawang rally ng INC mga kabayan. Pagka yan hindi binigyang pansin ng administrasyon ni BBM mga kabayan, tingin ko hindi yan yung huli, no? Hindi yan yung una't huli na mangyayaring rally. Tingin ko ay buong sambayan ng Pilipino na mga kabayan ang nagising, no, sa nangyaring rally na yan mga kabayan. Tingin ko pagka hindi pa umaksyon ang gobyerno ni Bonget mga kabayan, masusundan niya. At sigurado mga kabayan, may kalalagyan ng administrasyon ni Bonget pagka nagkataon. Kasi nakita ninyo, no? Sa dami mga kabayan, nationwide pala yan, yung nangyaring rally na yan mga kabayan. Luzon, Visayas, Mindanao ang nangyaring rally, no? Na sinusuportahan nila yung panawagan yung mga sinabi ni BBM na hindi naman sinusunod mga kabayan ng mga kanyang kaalyado or ng kanyang mga empleyado mga kabayan dyan sa gobyerno. Kita mo mga kabayan ang nangyayari sa bansa natin. At saka napakagaling din mga kabayan pala nung isang nagsalita na pagkatapos ni Congressman Marcoleta, napakaganda din doon ang nabanggit niya at ginawa niyang halimbawa pa yung yung isang babae na nagkasala, no, na caught in the act mga kabayan. Pero nung ginawa doon mga kabayan sa verses na yon, ang sinabi ng Panginoon mga kabayan, ni Panginoong Jesucristo, binigyan niya ng pagkakataon pa yung babae mga kabayan na makapagbago, no? At kung sabi sa mga Pariseo, no, kung kayo walang kasalanan, batuhin niyo ng bato yung babae. Pero ano mga kabayan, sa realidad na nangyayari ngayon, 'di ba? Anong ginagawa nila sa Vice President ngayon mga kabayan? Hindi naman mga judge, hindi naman mga attorney, yung ilan mga kabayan na pumupukol sa ating Vice Presidente, hinuhusgahan na nila mga kabayan. Lalo-lalo na yung si Romualdez, 'di ba? Kita ninyo sa mga media, no? Diyan sa national television mga kabayan, kung paano nila yurakan, siraan yung Vice Presidente na which is hindi naman nila trabaho yung husgahan yung tao, kundi dapat sa COA. Pero ang ginawa nila mga kabayan, sinisira nila yung Vice President. So, yun lang mga kabayan, ingat kayo palagi at maraming salamat sa mga bagong subscribers natin, sa mga naglalike at nag-share ng ating video. Maraming salamat mga kabayan at see you sa susunod na video na i-upload natin dito sa ating channel. Adios mga kabayan.